Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak at with evidence. Ako po, bawal po na iba si First Lady Lisa Marcos. Bakit? Kasi papangit ang pagmumukha mo. Oh, forever kang pangit. Oh, every time they say that, they become uglier and uglier. Look at their face daw. So ikaw, wag mong i-bash kasi papangit talaga ang magmumukha mo. Grabe. Oy, pakinggan natin ha kung paano sinabi ni FL Lisa Marcos na papangit ang pagmumukha mo pag i-bash sila. Ito na ha, pakinggan natin. Pakinggan. 1, 2, 3, go! Saan ba? Sa mga ayaw kayong tigilan, inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenn Chong, at iba pa, at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Wait, Katonyeng. Wait ha, kasi sinabi ni Katonyeng niya inaaraw-araw na binabash nila Maharlika, inasas, sino pa mga Glenchong, mga Duterte. In-include mo si VP Sara Katonyeng? Nag-bash ba si VP Sara kay FL Lisa Marcos? Bukang bibig ba ni VP Sara Duterte si FL Lisa Marcos na ganito siya kasama, ganito siya kapangit ang mukha, ganito siya kamanggagamit? Hindi naman Hindi namin narinig niyan na binash ni VP Sara Duterte si FL Lisa Marcos. Hindi nga makapag-comment sa China? FL Lisa pa ba? Sino ba siya? First Lady. Diba? Kisit Katonyeng nga, yung question niya ba? Hindi ko maintindihan si Katonyeng. Talagang ikokonik niya ba na si Sara Duterte ay masamang tao at binash niya si FL Lisa Marcos? Pakinggan niyo ulit ha? Pakinggan natin. Pakinggan natin ha? Again. Message nyo sa mga ayaw kayong tigilan, inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenn Chong, at iba pa, at ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Oh, di ba? Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I would never stoop to that level. I will never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. They just look at their face. Di ba tayo? Cute pa rin tayo. What a lie! Cute sila. Yun. There's such a thing as karma. Ay, salamat. Wait. There is such a thing as karma. Hindi sila cute. So, sinong cute? Ikaw? At papangit daw ang pagmumukha. Huy, kalerki naman ito si Madam Moy. Tapos, anong suot niya? Para magmukha siyang simple mother? Para magmukha siya na disente at talagang walang kaarte-arte sa pagmumukha? So, walang foundation So, nag-shorts ka lang dyan sa interview? Pinakita kasi, i-zoom natin ha. Tingnan naman natin. Naka-shorts lang? Ano ito? Uy! Tapos, whole world nakakita sa sa video. Tapos, yan ba ang First Lady? Wala man lang ka formal. Si Katonyeng nga, buti naka-formal, semi-formal ang damit. Pero si Madam, ano nangyari kay Madam? Galing lang sa sa pakikipagmarites sa mga kapitbahay? Or galing lang sa watering the plants? Or galing sa kusina, naghuhugas ng plato? Ay, bakit naman? Ang PR ni Madam ba, hindi talaga nag-isip-isip, no? Ay, kabibig, baka strategy nila kabibig na makuha ang puso ng maraming tao ba na, ay, napaka-simple ni First Lady, walang ka-makeup, yung buhok, walang pakialam, yung parang, ang tawag dito, isa talagang may bahay. Ay, para makuha ang puso ng mga may bahay. Hindi na yan, ay, luma na strategy na yan, ay, luma na yan talaga po. Hindi na yan effective, alam nyo. At hindi na madadala ang mga tao niya kasi alam na mga tao kung gaano po kayo ka-elitista. Diba? Kundi sana, yung mga ka-outfitan mo ngayon, Madam, hindi sana yun ang in-outfit mo, yung pumunta ka sa abroad. Diba? Para makita talaga namin na, ay, simple talaga, naka-shorts. Ay, eto pa. Grabe, mga kabibig. Ito, I don't know how you able to interpret this.
Sa pamilya po, sabi ni Katunyeng, kumusta kayo bilang isang nanay? Sabi niya, wala po ako narinig na may binugbog ang mga anak niya. Pero 'di ba my kids naman mabait or may tato sila. Hala, bakit pag may tato ang isang tao, masamang tao na? Dapat talaga tato ang i-mention mo, Day? Hindi ba ito na-check ng mga editor? Na mga sumagot sa tanong ni Katunyeng na, uy, wag mo i-mention yung tato, ha? Kasi may madaming tao na may tato, pero napakabuti ng puso, Day. Mas mabuti pa sa puso ni F. Elisa Marcos. Pero talaga, Day, tato? Nako, Aiten, napakakitid ang utak mo. Talagang you really misinterpreted or you really judge those people having tattoo na masama. O kabibig, baka mali yung pag-interpret mo. Bakit na sinabing or may tattoo sila? Bakit? Pag may tattoo, masama na ba? Because ang tanong ni Katunyeng, sa pamilya mo, kumusta kayo bilang isang nanay? Napaka-old version ng pag-uutak ni Madam, no? Pag may tato, masama na yung tao. Kala kay Madam, oy! Ito naman ang susunod, ha? Maraming nagsasabi, ito daw yung pinakapangit na interview ni F. Elisa Marcos. Napaka-scripted daw di umano na parang pa-demure, pa-feeling inosente, pa-feeling paawa effect sa mga tao. Stop that. Hindi masyadong effective. So, sino ngayon ang binash? Ikaw. Diba? So, panoorin nyo itong mga video na ito na kumakalat ngayon ba na sobrang galit sa ginawa or natawa sa mga pa-epal, pa-drama ni F. Elisa Marcos. Watch this video. Wow! Kung makapanglait ka sa may mga tato, grabe itong statement na binitawan ni First Lady. Panoorin natin. Not mother's mother. Kasi I smother them daw. Pero, di ba, may kids mabait naman. Wala pa akong narinig, may binugbog sila, or may tattoo sila, or, sila nagtatrabaho. So, kapag may tato, masama. Alam ko na sino ang pinaparinggan mo. Ang Duterte family. Diba? Kasi ang mga Duterte may tato. Astig. May binugbog, yes. May binugbog talaga si VP Inday Sara. Pero ang kanyang binugbog, deserve din bugbugin, di ba? Kasi nanamantala din ng kababayan natin, di ba, sa Davao. Kaya ayon, nabugbog. Pero First Lady, hindi porket may tato, masama na. At hindi porket walang tato, mabuti na. Mabait nga kayo sa harap ng tao. Mabait nga yung imahe nyo. Kasi may mga pinapagalaw kayong mga galamay nyo. Tama na ang pagpe-pretend nyo. Lalo na ikaw, First Lady ka pa man din. Pero kung makapanglait ka sa mga may tato, ang dami ko kayang mga kilalang may tato pero mababait, hindi sila masama. Ha? Tandaan mo, hindi lahat ng may tato masama. Mas mabuti nang piliin namin yung may tato. At least totoong may malasakit sa Pilipinas, sa bansa natin at sa mga Pilipino. Mas piliin ko pa ang isang public servant na kayang mangbugbog, maprotektahan lang ang mga tao. Kesa sa inyo, mabait lang kung may kailangan. Pero kapag hindi nyo na kailangan, iitsapwerahin nyo na. May tawag dyan no? Mangga. Mangga gamit. Ha! Kaya nyo pa ba? Nagsalita na ang China. Pinasinungalingan niya ang administrasyon ngayon na may secret agreement umano si Tatay Digong sa China. Which is, sabi ng China, walang secret agreement. Paktay tayo dyan! Kaya nyo pa ba? Diba? Ha! No, bestado na kayo. Kitang-kita na natin ang mga pinaggagawa. At ang pinaka-nakakatawa sa lahat, pati ang administrasyon ngayon ay kumagat sa
Chismis! Wala na. Diba? May kredibilidad pa ba kayo? Wala na. Sa lahat ng mga nanlalait, no? Sa mga Duterte, sa lahat ng mga kasinungalingan, no? Na ipinapakalat nyo sa mga Duterte, lintik lang ang walang ganti. I'm so excited sa eleksyon. Excited na akong bumuto, no? Excited na akong ibaon sa iniduro, no? Ang mga Romualdez, ang mga Tambaluslos, pati ang mga Marcos. No to Marcos! No to Marcos! Ha? Nag-ambisyon pa kayo na soon maging presidente si Sandro Marcos? Los ninyo! In your dreams, sinira nyo na ang pangalan nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Pilipino, ano ang ginawa nyo? Ha? Ginawa nyong leche-leche ang Pilipinas, ha? Akala ko ba naman pag Marcos, the best pag Marcos, magaling pag Marcos, quality, putik, diba? Anyari, party-party, passion show sa Malacanang, concert na, nabuang na, ha? Nagkalisod na ang mga tao. Pero ang administrasyon nato, adto gihapog concert, no? Ang dami ng mga namatay, no? Na mga kasundaluhan, hindi man lang dinalaw. Pero pag concert, eroplano pa. Mas pipiliin ko ang mga Duterte, simple, makatao. Para sa Pilipino, hindi party-party, hindi concert-concert, hindi passion show, hindi magara, hindi ambisyoso, at higit sa lahat, hindi mata pobre katulad ng First Lady. Ha! Kaya nyo pa ba? Sa mga vlogger ng administrasyon na to, good luck! Good luck! O, diba? So, ano ang iyong komento, mga kabibig, sa mga latest trending news ni F. Elisa Marcos na cute daw siya? Did ba tayo? Cute pa rin tayo daw. Kasi, ang nagbabasa kanila mga uglier face. O, diba? Cute pa siya. Cute! Cute-tot! Ginoo ko. Ay, kalarki, oy. Pero, may nagtanong kung ano daw, sasabak ba sa politika si F. Elisa Marcos? Sabi niya wala sa plano yung sasabak sa politika. Ngayon, wala pa. Pero later on, baka. Marami na tayo narinig na mga istorya o mga isplok na mga politiko ba nga, ay, hindi ako tatakbo. Si Tulfo nga sabi niya, ay, wag niyo ako isali sa mga sa mga tawag dito? Sa mga survey. Kasi wala sa isip ko na tatakbong presidente sa 2028. So, Lisa, maniniwala kami sa iyo. Mag-BFF ka kayo ni Lenny. So, yun na mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Sabi pa ng iba, tingnan mo, Lisa Marcos, si Amy Marcos nga, may tattoo. I'm sure ka talaga na siya, mga anak mo walang tattoo. So, yun na mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang yung reaction dito na yung magbabash ba, yung magbash sa mga ni F. Elisa, ni Pangulong Bongbong Marcos, papangit kayo. Papangit ka. So, wag mong i-bash. Naku, parang parang witch lang ba? Yung mga Snow White, yung mga ganun ba? Snow White, Cinderella, yung mga wicked witch na parang magbibigay ng ng mga, ang tawag doon, na mga sumpa. Pag ibabash nyo ako, papangit kayo. Kasi, cute kami. Ay, cute. Kayo na lang ang cute. Alam nyo ba, pag sinasabing cute, sa Bisaya pa, apiki. Sa Tagalog, parang kulang yung pagmumukha. Kasi cute. Dapat guwapo, maganda. Pero bakit cute? Teddy bear lang cute. So yun lang mga kabibig ang ating ladies and gentlemen for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video kasi pangit ka. Sila lang yung cute.